bato. Matigas ang buso. Tama ba? Kapag bato kaya hindi sumisibol. Ito yung mga taong tinatawag nating mga pakunyari. Masayang tinatanggap, pero madaling tinanggap at madali ding nawala. Bakit? Kasi bato. Wala tayong aasahan. Yung isa nasa mataba, katulad niyan, kita niyo pagkapurong lupa, ang bilis mag-ugat, ang bilis tumubo, ang bilis lumago. Kaya kita mo yung mga damo kapag naulanan, di ba, nasa lupa, nasa matabang lupa. Ganon din sa tao, no? Ganon din sa tao. Na kapag ang tao nasa matabang lupa, at kahit pa anong problema dumating, hindi ito mapipigilan. Tingnan nyo maigi. Obserbahan ninyo. Kahit yung malalaking puno, hindi. Kahit yung malalaking puno na itutumba ng bagyo. Pero, tingnan nyo, pero ang nyog, hindi may tumba. Bakit? Ultimong pinakamalalim, kahit lampos tao na ang nahukay ng tao. Tingnan nyo yung ugat ng malalim at kalat. Kaya hindi siya, kahit pa anong problema mo, kaya nga marami nagsasabi na dati akong Kristiyano. Kahit pa anong mangyari, kahit pa anong pagsubok, gaano man kalaki ang problema mo, bagyo na dumating sa buhay mo, hindi ka na natitigatig. Hindi ka nadadala. Kita nyo yung kapag nasa tabing daan, daling namatayan sa batuhan. Kasi walang ugat. Ang matabang lupa, kita ninyo, dahil yan kalat ang ugat niyan, pag ganyan sa matabang lupa, kahit pa anong dumating, gano'ng kalaki. Pag malalim ang pagkakilala mo kay Jesus Christ, kahit pa anong dumating sa'yo, hindi ka maano. Kahit yakagin ka ng barkada mo, una, barkada, tropa, yan, unti-unti. Tapos maraming paraan, isang problema, minsan yung kawalan, ang daming pumipikit, kaya hindi nagbubunga. Pero tayo, sabi doon, kapag tayo nasa matabang lupa, hindi tayo naan. Taglayin ninyo pagmamahal, na siyang nagbubuklod sa lahat, sa ganap ng pagkakaisa. Tingnan niyo po, yung sinasabi rito na anyo life, ibig sabihin hindi ka na nabubuhay sa hinanakit. Tama ba? Hindi ka nabubuhay sa sama ng loob. At ang sabi rito, ikaw ay mahinahon na, mapagtiis ka na, mapagpasensya ka na, mapagpakumbaba ka, mahabagin ka. At sabi rito, kung ikaw'y naghihinanakit, kaya mo nang patawarin. Dati hindi mo ginagawa ito. Kapag nakita sa atin. Yan meron tayo ngayon. Yan tayo ngayon. Meron kang bagong buhay. Hindi mo ito magagawa kung wala kang kaugnayan kay Kristo. Ang pwedeng gumawa nito at merong new life, tingnan nyo, ang merong new life ay yung merong kaugnayan kay Kristo. Baka bago ka lang ligo, baka bago ka lang bihis. Bagong bihis yun bagong ligo ka naman, hindi naman nagbabago ang buhay mo. Bagong hairdo mo. Nagpa-highlight ka ng buhok, kahit paano gawin mo. Bago ligo ka, bagong damit mo, kahit anong kaanyuan. Kapag walang new life na nakatira sa'yo, ito'y walang iba kundi si Jesus Christ. Siyang magdadala sa iyo para mabago ang buhay. Nilalakaran niya ito, pinamumuhay niya ito, pinananampalatayan niya. Di ba dati? Ngayon, di ba, sabi nga ni Jenny, dati, hindi naman siya na-depress sa kung kanino, kundi, alam niyo ba yung depression? Galing na kay Satanas sa akin. Kaya nga kapag kayo mayroong new life, kahit pa anong gawin ni Satanas sa pagluloko, pandaraya, panlilingnan sa atin, hindi na niya magagawa ito. Bakit? Ikaw, lumalakad sa bagong buhay. Magandang sasabi sa iyo, ay yung mga nakatang sa kay Kristo. Kaya kami narito para dalhin ang kaligtasan. At kapag dumating ang kaligtasan sa lahat ng tao,
Maliligtas ka rin sa kasalanan, maliligtas ka sa kapahamakan. Higit sa lahat, doon tunay na magbabago ang buhay mo kapag ikaw ay nagkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Ito yung pagpapakita ng matabang lupa, lumalakad ka na mumuhay. So kailangan natin itong mapaniwalaan. Na si Rachel ay hindi, wala na sa ilalim ng galit, ng hinanakit ang sama ng loob, ng tampo. Wala ka na, wala, lahat tayo wala na doon. Tanong, may bagong buhay ka na ba ngayon?